Gandang araw mga kapatid, kamusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tara, pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Ang tatalakayin natin ngayon ay magmumula sa Salmo 31:24. Ang nakasulat doon, "Be strong and let your heart take courage, all you who hope in the Lord." Yan ang magandang pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo po na marami po talagang mga bagay na pwedeng bumagabag sa atin, lalo sa ating pananampalataya, kasi sa mahal ng bilihin, sa mahal ng mga pamasahe, at sa mga bagay-bagay na maaari tayong ma-stress, no? Makaramdam tayo ng depression, anxiety. Kaya napakaganda ang salita ng Diyos upang ibalik tayo sa direksyon na gusto sa atin ng Panginoon Diyos. Lalo na po sa mga manggagawa, sa mga naghahayo, hindi po madali sa panahon ngayon ang ipalaganap ang salita ng Diyos kasi maraming maaring maging hadlang. Pero dito sa pag-aaralan natin, matututunan natin na paano tayo lalakas ang ating loob at titibay kasi dahilan sa hawak natin ang salita ng Diyos. No? May pinanghawakan tayong mga salita ng Diyos. Unang-una na tatalakayin natin ay ang galing sa Aklat ng 1:16-33. Ang nakasulat, "Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Makikita natin dito na sa kanya may kapayapaan, pero sa sanlibutan maraming paghihirap. Pero pareho tayo nakatira dito sa mundo na to, no? Kinikilala natin ang sanlibutan dun sa mga hindi mananampalataya na active na kagaya natin. Bali, yun ang titingnan natin diferensya, no? Pagka tayo ay active sa community, kahit na marami tayong nararanasan na paghihirap, mga nakaka-stress na mga bagay, nagkakaroon pa rin tayo ng kapayapaan. Hindi katulad sa mga tao na nasa sanlibutan. Alam nyo po, meron akong friend na nasa Australia. Dati naman galing siya sa Catholic school. Pero nagulat ako kasi nag-post siya na nanghingi siya ng parang pampalakas ng loob na kasi operahan siya. Na natapos yung operasyon, ang naging successful daw. Sabi ko, God is good. Ang sabi niya, magagaling ang doktor ko. Napag-alaman ko, atheist na pala siya. Hindi na pala siya naniniwala sa Diyos. Nakalungkot na malaman yung gano'n, no? Kasi, dati nasa Diyos, lumipat pa siya sa sanlibutan. Pero, paano kung hindi naging successful yung operation? Sino ang tatawagan mo? Wala na. Pag nasa sanlibutan ka. Pero pag may Diyos kang hawak, may pag-asa pa. No? May pag-asa pa. May magkakaroon ka pa rin ng kapayapaan. No? Kaya ito ang bagong realization, no? Na paano kung wala kang Diyos sa buhay mo? Napakahirap nun. Ang pagiging member natin ng Children of Light ng community ay walang assurance na gagaan ang buhay. Minsan nga parang mas maraming ibinabato sa'yo na pag-uusig, no? Marami tayong nararanasan na mas maraming trials habang member tayo, no? Pero bakit kung kailan mas marami tayong nararanasan na trial, mas kinakaya natin, no? Ang mga pagsubok na yun. Kaya tingnan natin ang nakasulat sa 2 Timoteo. Nakasulat sa 2 Timoteo 3:12-14. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang, ang masasama ay lalo namang magpapakasama. Ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay manlilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Makita natin dito na pag believer tayo ay mananampalataya tayo ni Kristo,
ay walang assurance na gagaan. Makakaranas tayo ng mga matitinding pag-uusig. Pero kasi hawak natin si Kristo sa ating puso, tumitibay tayo, iba na ang pananaw natin, at mas iba na yung paano natin harapin ang mga bagay-bagay. Kasi yung mga nanloloko sa atin, mga masasabi nating mga taga-sanlibutan ay nandyan parati. Pero tayo, iba na ang pananaw natin na nandyan ka lang, pero hindi mo ko maisasama sa mga ganyang gawain. Kasi hawak ko na ang Diyos, no? Sabi nga, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan kapagkat kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Kilala natin na nagturo sa atin ng mga salita ito, kundi si Kristo. Kaya alam natin na may matibay tayong teacher, no, sa ating pananampalataya. Kaya tayo ay naninindigan sa kabutihan na turo ni Kristo. Maring subukin talaga ang ating pananampalataya. Pero nakasulat naman na yan sa banal na kasulatan. Maraming susubok nito sa atin, no? Yung pananampalataya natin. Pero alam natin na pag nanindig tayo sa turo ni Kristo, tayo ay magwawagi. Basahin natin ang nakasulat sa Santiago 1:2-4. Santiago 1:2-4. Pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Kung mapapansin natin dito na ang test ng ating pananampalataya ay ang mga pagsubok, no? Sinusubok tayo. Kasi hindi lang naman yung nakikinig tayo ng mga turo na gaya nito, ng gaya ng mga ibang nagtuturo dito. Ini-equip tayo nun. Pero ang tunay na labanan talaga ay yung mga pagsubok na haharapin natin sa labas na susubukin ng ating pananampalataya. Pero sabi nga, sa huling-huli, at dapat kayong magpakatatag, no? Dapat tayong magpakatatag hanggang wakas. Hindi lang sa simula ng karera, hanggang sa wakas, no? Upang kayo'y maging ganap. Tayo'y magiging ganap hanggang huli at walang pagkukulang, no? Lagi natin tandaan na ang biyahe natin na ito ay hindi lang sa simula at pagod na ako. Hindi ko na gustong mag-serve kay Lord. Hindi. Itong biyahe na to ay hanggang huli. Kaya tayo, yung mga nanindig na member pa rin ng Children of Light, ay may pagpapala sa huli, no? Ang hinahangad natin na buhay na walang hanggan, no? Ang bayang banal ay mararating din natin kasi hindi tayo sumuko. Tuloy-tuloy tayo sa pagganap ng ating mga gawain para sa Kanya, para kay Kristo. Tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok upang maging para tayong ginto, no? Kung dumadaan sa apoy, para malaman kung totoong ginto ba to o tanso lang, no? Kung ikaw ba talaga ay maninindig para kay Kristo, sinusubok ka sa apoy, no? Ito ang sinasabi sa 1 Pedro 1:6-7. Sa 1 Pedro 1:6-7, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw na mahayag si Kristo. Kitang-kita po natin dito sa 1 Pedro 1:6-7 na tayo ay dadaan sa mga pagsubok na parang apoy. Kung talaga bang ginto ka, kapatid, no? Kung talaga bang work ka sa buhay na walang hanggan. Kaya etong mga nararanasan natin, mas magalak tayo kung may mga persecutions, may mga trials tayo naharap kasi sinusubok tayo nito.
At alam natin na sa huli ay matatanggap natin ang punot dulo na gusto natin na mangyari sa ating buhay ay ang makamit ang buhay na walang hanggan na kasama si Kristo sa ating buhay. Kaya dito sa mga natutunan natin na mga passages ay may mga tagubilin, no? Tagubilin sa atin na ang aklat ng Joshua. Tingnan natin. Nakasulat sa Joshua 1 hanggang 9. Ay 1:9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang inyong loob. Huwag kang matatakot at mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Dito sa aklat ng Joshua ay makikita natin na dapat hindi tayo bumibigay, pinanghinaan. Lagi tayong may pag-asa sa ating puso. Lagi tayong matibay. Kasi alam natin na si Yahweh na mismo ang nagsasabi sa atin na kasama niya tayo kahit saan man tayo magpunta. Kahit na humaharap tayo sa mga hindi natin kinakayang mga bagay, pero kasama natin ang Diyos. At hindi tayo, sigurado tayo na hindi tayo mapapabayaan. No? Kaya ikaw kapatid, kung matagal ka ng member ng community, napakapalad mo at nagpapatuloy ka na magsilbi sa ating Panginoon Diyos. At kung bago ka lang, ay ito na yung simula ng biyahe mo patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya ayun, natapos na naman tayo ng isang pag-aaral natin. At lagi lang natin tandaan na may kasama tayong Diyos, na kahit ano man ang pagsubok na ating harapin, ay hindi tayo dapat panghinaan. Lagi tayong may hope, no? At ang pananampalataya natin ay mas tumitibay. Kaya yan, patuloy sumainyo ang katotohanan. God bless!